Eh, Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito. Narito po kami Ama para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong mensahe nito, nga sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot-dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral mga kapatid kaibigan sa Juan Kapitulo 14 versikulo 5 hanggang 9. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 5. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Yan ang sinasabi dito. Nagtanong si Tomas, hindi alam ang daan. Sino ang daan? Si Jesucristo ang daan. Siya ang Panginoon nga nagkatawang tao. Siya ay Diyos at tagapagligtas. Tunay na Diyos ang ating Panginoon. Hindi kilala ni Tomas. Hindi alam ni Tomas kung saan ang daan. Si Kristo ang daan. Siya ang Panginoon nga tagapagligtas. Siyang liwanag, siyang buhay. Ayan. Yan ang ibig sabihin nito. 6. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 6. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yan ang sinasabi. Si Kristo ang daan. Walang makapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ni Kristo. Pag hindi ang tao nananalig kay Kristo, pag hindi siya tumanggap kay Kristo, hindi siya makapunta sa Ama. Dahil si Kristo ang daan. Siya ang liwanag, siya ang buhay. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Kaya nga ang sabi, hindi tayo makapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoong tagapagligtas. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 6. 7. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 7. Kung ako'y kilala ninyo, ay nakikilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, siya'y inyong nakikilala at siya'y inyong nakita. Anong ibig sabihin nito? Ang nakakita kay Kristo ay nakakita sa Ama. Dahil iisa sila. Ang Ama at ang Anak ay iisa. 1:30. Kaya nga, si Kristo ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Siya ang ating Panginoon na tagapagligtas. Ang nakakita kay Kristo ay nakakita sa Ama. Dahil iisa sila. Yan ang ibig sabihin nito sa versikulo 7. Pag tayo nananalig kay Kristo, pag tayo tumanggap kay Kristo, pati ang Ama ay tinanggap natin.
Ang salita ng Diyos, pag tinanggap natin, pati ang Ama. Dahil ito, salita ng Diyos ito. Alam natin nga ang salita ng Diyos ay buhay at ito ay katotohanan. Yan ang ibig sabihin nito. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan. 8. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 8. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at kami ay masisiyahan na. Sabi ni Felipe, ipakita ang Ama para sila ay masisiyahan. Yan ang sinasabi dito. Ang nakakita kay Kristo ay nakakita sa Ama. Ayan. Basta tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, pati ang Ama ay tinanggap. Ang salita ng Diyos, pag tinanggap, ang salita ng Diyos ay buhay at katotohanan. Ito ang nagtuturo sa bawat isa sa atin na tayo'y nakakilala sa Diyos. Pag kilala natin si Kristo, kilala rin natin ang Ama. Yan ang sinasabi ni Felipe, ipakita ang Ama. Kaya masisiyahan. Masisiyahan sila pag nakita. Anong sabi dito sa versikulo 9? Last verse ito. Ito ang sinasabi dito sa 9. Sinabi sa kanya ni Jesus, mahabang panahon nang ako'y kasama ninyo at hindi mo ako nakikilala. Felipe, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mong sinabi, ipakita mo sa amin ang Ama? Anong sinabi ng ating Panginoon? Ang nakakita sa Kanya ay nakakita sa Ama. Paano daw sinabi na ipakita ang Ama? Basta nakakita kay Kristo, nakakita din sa Ama. Basta nananalig kay Kristo at tumanggap kay Kristo, pati ang Ama ay tinanggap. Ayan. Yan ang ibig sabihin nito, mga kapatid kaibigan. Kilala natin ang Ama dahil ipinakilala ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil kasama siya sa Ama. At ang Ama ay kasama din ni Kristo. Iisa sila. Kaya, mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin si Kristo, siya ay Diyos. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Siya ang ating Diyos na tagapagligtas. Dahil sinugo ng Ama ang ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa para tayo ay magkaroon ng kaligtasan, para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan, mga kapatid kaibigan, yan ang katiyakan sa kaligtasan. Walang iba na tagapagligtas kundi si Jesucristo lang. Dahil siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Lahat ng kasalanan ng tao binayaran ng ating Panginoong Jesucristo. Bayad na ang lahat ng kasalanan. Pero ang tanong, bakit may mapahamak? Yan ang tanong. Bakit may mapahamak? Ang sagot, dahil hindi sila nakikinig sa salita ng Diyos, hindi sila naniniwala, hindi sila tumanggap kay Kristo, kaya sila inapahamak. Pero ang kaligtasan, nagawa na ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Buhay ng ating Panginoon ang ibinayad ng ating kasalanan. Dugo ng Panginoon ang ihinugas ng ating mga kasalanan. Kaya, mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin ito.
itong salita ng Diyos, itong mensahe na to, para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siya lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Kaya nga ipinakilala ko sa buong mundo na si Jesucristo lamang ang tagapagligtas, wala nang ibang tagapagligtas, kundi si Jesucristo lamang, gawa 4:12. Pagkaligtasan, ang hanap, lumapit kay Kristo. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan. Diyan tayo nakakatiyak ng ating kaligtasan. Dahil ang kaligtasan ay nasa pananalig at pagtanggap kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para magkaroon ng buhay na walang hanggan, para pangalan ay maisulat sa aklat ng buhay. Diyan, mga kapatid kaibigan, diyan tayo naligtas sa pananalig at pagtanggap kay Kristo. Pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoon na tagapagligtas, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil mahalaga ang bautismo. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. 1:5:24. Buhay ka pa, nakatawid ka na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Dahil namatay ka na kasama ni Kristo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya ikaw ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Pangalawang Korinto Kapitulo 5, versikulo 17. Bagong nilalang ka na. Wala nang dating pagkatao. Yan ang sabi ng Diyos. Dahil namatay ka na kasama ni Kristo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ipinanganak ka muli sa Espiritu. Kaya ang sabi ng Diyos, kailangan ang lahat ay ipanganak muli sa Espiritu. Dahil pag sa laman ka mamumuhay, mamamatay ka. Dahil ang laman ay mahilig itong gumawa ng kasalanan. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kaya si Kristo namatay sa krus Kalbaryo para bayaran ang kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Yan ang ibig sabihin niya, nga si Jesucristo ay nagkatawang tao. Siya tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya pag hindi nagkatawang tao si Kristo, hindi tayo maliligtas dahil walang magbayad ng ating kasalanan. Buhay ng ating Panginoon ang ibinayad ng ating kasalanan. Dugo ng Panginoon ang ihinugas ng ating mga kasalanan. Kaya tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat ng mga nananalig at tumanggap kay Kristo, nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Anong sunod na gagawin matapos kang mabautismuhan? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil ang utos ng Diyos. Huwag burahin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoon sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Ipatupad ang kanyang mga utos. Kaya ang utos ng Diyos, ito ang magpakilala sa atin na tayo'y nakakilala sa Diyos. Hindi tayo gagawa ng masama. Dahil nasa utos ng Diyos na tayo ay makaiwas sa paggawa ng kasalanan. Nasa utos ng Diyos ang palatandaan nga tayo'y nakakilala sa Diyos. Anong sabi ng Diyos? Kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Ano ang ginawa ng palatandaan ng Diyos na tayo nakakilala sa Kanya? Ang ikapitong araw, ang Sabat. Yung Sabat ay ipinagpahinga ng Diyos yan. Noong nilikha itong mundo nito, lahat yan nandirito, langit, lupa, dagat, lahat, pati tayo nilikha ng Diyos. Lahat ng nakikita ng ating mga mata, nilikha ng Diyos sa loob ng 6 na araw. 6 na araw itong nilikha, itong mundo nito.
Lahat nga nandirito. Anong araw nag-umpisa nga nilikha ito ng Diyos? Yung sinasabing 6 na araw. Anong araw yun? Nag-umpisa sa Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hanggang Biyernes. Nilikha ito ng Diyos. Itong mundo na ito. Lahat nga nandirito sa loob ng 6 na araw. Anong sabi ng Diyos sa ikapitong araw? Ang sabi ng Diyos, siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Dahil ang ikapitong araw ay banal, binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Bakit sinabi ng Diyos na siya'y nagpahinga? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi ng Diyos na siya'y nagpahinga para tayong kanyang mga anak, mga nilalang, mga hinirang sumunod sa kanya para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Kaya naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ha? Ang sabi, kilala niyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Yan. Binasbasan ang ikapitong araw ng Sabat, binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Para tayo ay sumamba sa Diyos sa araw ng Sabat. Kaya nga sa bagong langit, bagong lupa, ang samba ron ay Sabat. Bagong langit na final na to, final na yan, yung bagong langit, bagong lupa. Dahil binago ng Diyos ang langit at lupa. Pati tayo binago na ng Diyos. Pero ang sabi ng Diyos, may samba ron. Sabat ang samba ron. Saan mabasa? Isaias Kapitulo 66, versikulo 22 hanggang 23. Yan ang sabi ng Diyos. Mababasa mo sa versikulo 22 ang bagong langit, bagong lupa. Tiyak, mababasa mo yan. Sa versikulo 22. Makabasa ka niya, bagong langit, bagong lupa. Sa versikulo 23, mababasa mo rin ang araw ng pamahinga. Pag nakabasa ka ng araw ng pamahinga, Sabat yan. Pero dito sa hawak ko ng Biblia na ginagamit ko ngayon, ang nakasulat dito ay Sabat. Sabat ang nakasulat dito. Ang sabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Lahat ng bansa ang sinasabi. Hindi lang Hudyo, hindi lang Israel ang sinasabihan na kayo lang dito pumunta para sumamba. Ang sabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Kanya. Sambahin ng Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Pero kapatid, kaibigan, pag hindi ka ligtas, pangalan mo ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi ka makapagsamba roon. Hindi ka makapasok roon. Bakit? Iba ang destinasyon ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Doon ilalagay ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Pero kapatid, kaibigan, ngayong umagang ito, pag kayo'y naniniwala nitong mensahe na to, pag kayo'y nananalig kay Kristo, pag kayo'y tumanggap kay Kristo, tiyak pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. May buhay na walang hanggan. Yun ang makapagsamba ron. Yun ang makapasok doon. Yung mga ligtas. Pero pag hindi ligtas, hindi makapasok doon. Ito katotohanan. Wala itong halo ng kasinungalingan. Ang sabi sa Pahayag, Kapitulo 20, versikulo 14 hanggang 15, ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Ayan, basahin ang Biblia. Paniwalaan ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi niya ay totoo at magaganap. Ayan mga kapatid, kaibigan. Ang Diyos, alam ang ating isip. Alam ang laman ng ating puso. Pati buhok natin, bilang ng Diyos yan. Kung tayo ba'y naniniwala o hindi. Kaya mga kapatid, kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos. Kompleto. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Si Kristo ang tagapagligtas, wala nang iba. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautosan, tinuturuan tayo. Araw ng gusto ng Diyos na siya isambahin, tinuturuan tayo. Ang Sabat, ang ikapitong araw. Ayan, kahit sa bagong langit, Sabat ang samba ron. Basahin ang Biblia at paniwalaan ang salita ng Diyos. Ayan, mga kapatid, kaibigan.
Ang sabi ng Diyos, ngayon ang araw ng kaligtasan. Buhay pa tayo. Pangalawang Korinto Kapitulo 6 versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Buhay pa tayo. Hindi kapag patay na. Kaya ang sabi ng Diyos sa Ecclesiastes 9:5, ang buhay, alam niyang siya'y mamamatay. Pero ang patay, wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Yan ang sinasabi ng Diyos. Kaya paniwalaan natin itong salita ng Diyos dahil ito'y katotohanan at buhay ang salita ng Diyos. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Correct YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay na to na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming tagapagligtas. Amen.